Tapos isa sa tips din, paano siya mamimaintain na maparami yung kanyang leaf. Isa din sa napansin ko, based on my experience, bawal siya putulin. For example, may may ganito, may patay na dahon. Hayaan nyo lang siya hasta mawala. Huwag niyong puputulin, huwag niyong iguguntingin or gugupitin pala. So, familiar ba kayo sa halaman na ito? This one is Alocasia nigra o Plumbea, Black Taro, or Metallic. So, I'm going to share with you how to take care of this plant at saka i-share ko din sa inyo kung paano siya alagaan sa outdoor. Meron kasi tayong video sa nakaraan about how to take care of this plant sa indoor, dito naman sa outdoor. So, if you want to know how to take care sa outdoor, just keep on watching. Hello everyone, hello mga ka-jungle. In today's video of how to take care of plants is I'm going to share with you paano alagaan itong ating Alocasia, specifically the variety of Plumbea Metallic Taro. So tinatawag siya ni metallic dahil yung kanyang leaf ay para siyang metal na dark. Tapos negra, kasi dark form siya na, tawag nito, dark form siya na plant. So this one is a very common here in the Philippines. So they are native here in the Philippines, especially Southeast Asia like Thailand, Indonesia, and here in the Philippines. So tumutubo po siya dito sa atin. Lalo na sa mga riverside kasi gusto nila yung mabasa na lupa. And another one is yung mga Alocasia Plumbea natin is a toxic. So okay lang naman siya mahawakan, wag lang siyang kukusutin yung kanyang dahon kasi makati po siya. And then, part po siya ng mga Alocasia. So ating mga Alocasia is a dormant plant. When we say dormant plant, minsan namamatay po siya when it comes to rainy season. Tapos pagka summer, nabubuhay naman siya. Yung natitira lamang po is yung bulb, which is yung parang sibuyas niya. Tapos wala pong mga dahon. And then, yun, after summer season, nagbo-bloom siya or gumaganda ulit siya. Yan. Katulad ngayon, nagmumulaklak. And then, what I love this plant is yung kanyang kulay. Kasi kakaiba siya. It's a rare plant actually. It has a metal leaf color. And then, it has a texture with a plastic one. Para siyang plastic na, tignan. And then, yun lang, lapitin po siya ng mga spider mite like this one. Meron po yung spider ngayon. Ayan. It will survive 1 to 5 years dependent sa pag-aalaga. When it comes to sunlight requirements mga ka-jungle, ang kanyang full sun, hindi niya pwedeng nasa full sun siya. Kaya pasok ko siya dito sa may shady area kasi ayaw niya yung full sun. Kasi masusunog yung kanyang dahon. Since ito nasa forest to, mga bundok, yung plants na ito, nasa ilalim, underneath the tree. So, native siya doon. So, mas maigi kung nasa shady siya when it comes to outdoor. And then naman, if ever sa pagdidilig dito, hayaan nyo lang siya mga ka-jungle. Huwag siyang sobrang dilig. Katulad ngayon, maulan. Okay lang, paulan nyo siya. Mas gumaganda siya sa ulan kaysa sa natural na dilig. So, wala akong problema dito sa pag-aalaga kasi nalipat-lipat ko na siya. Ilang years ko na siya naalagaan. Like 4 years na siya sa akin. Nabili ko lang siya ng I think hindi ko nagkakamali mga 150 pesos doon sa Samar. Kasi sa Samar siya native. Yung may nagtatanim doon, tapos nabili ko siya sa gilid ng kalsada. Tapos binili ko doon sa Mamang. Then, napalakin ko na siya. Tapos napadami ko na siya actually. Meron na din ako nabenta nung nakaraan. Like last year ata yun, nabenta ko na. Like 150 pesos. When it comes to investment, pwede na din itong ngayon. Kaya lang, this one is endangered species na po. So, hindi na po siya pwedeng kunin sa forest. So, meron naman din mga binibenta pero yun lang, doon lamang po kayo bumibili sa mga nagpaparami or mga collective areas. Like sa mga marketplace para at least safe kayo kasi ito po ay isang endangered species. Part po siya ng mga Alocasia na endangered species. Kasi rare plant po ito. And then, another one, sa pag-care dito, pwede kayong mag-spray ng mga insecticide or pesticide. Pero, dapat, meron ako i-share sa inyo, according to my research,
So, itong plants na ito sa Thailand, dinidisplay ito sa mga festival kasi it gives protection sa kanilang festival. Parang dinidisplay siya sa mga festival doon sa Thailand kasi native ito doon. And then, when it comes to pampaswerte naman, yes, pampaswerte po yung ating alocasias. Lahat ng alocasia pampaswerte kasi yung kanyang mga kamay, yung kanyang mga dahon parang kamay na pumapasok yung lahat ng swerte, parang kamay siya na nangihingi ng swerte, parang ganon. Ewan ko paano mo explain doon. Tapos isa sa tips din, paano siya mamimaintain na maparami yung kanyang leaf. Isa din sa napansin ko, based on my experience, bawal siya putulin. For example, may ganito, may patay na dahon. Hayaan niyo lang siya hasta mawala. Huwag niyong puputulin, huwag niyong iguguntingin, or gugupitin pala. Huwag niyong gugupitin kasi nga madadamay yung mga leaves, so damay-damay na sila. Kasi yung isang leaf dito, magkakarugtong lang lahat ng mga dahon. So pag mag-cut kayo dito, patay lahat ng mga dahon. Kasi isang puno lang siya. Ayan. So, yan pa ang pag-aalaga ng ating mga alocasia. It is a short care tips lamang siya kasi hindi naman siya hirap alagaan. And the next video, isi-share ko din sa inyo kung paano siya i-propagate o paramihin. So, yun, paano ko siya napapalaki. I hope may natutunan na naman kayo in this episode of how to take care of plants. So, yan. Thank you so much for watching this episode of How to Take Care of Plants, and I hope you like this video. And please do not forget to share this video para sa ating mga plantita at plantita. Para sa ating mga plantita at plantito na pwedeng manood sa ating YouTube channel. And meron din akong video na nakaraan dito when it comes to how to take care of plants sa indoor. Lalabas yan dito sa link or ilalagay ko sa description. Pwede niyong panoorin yon mga ka-jungle for the reference sa indoor. And yan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.